everyone. Welcome to our podcast, where we dive deep into the beauty, challenges, and opportunity of living in a world that rich in diversity. I'm your host, Angel May Villamer, and today we're talking about multicultural settings. We live in a time where people from different cultural, ethnic, and linguistic backgrounds come together more than ever before. From bustling city to diverse workplace, multicultural environments are everywhere. And now, let's welcome our guest. I'm Mark Jason Luna. Stephanie Cordilla. And I'm John Paul Di Vallejo. And this is the question. Can you explain the fundamental concept in cultural context, nonverbal communication, and language differences? Para sa akin, yung cultural context is ito yung mga kultura na nasa ating kapaligiran, like mga paniniwala, mga pinagsiselebrate ng mga fiesta, and tayo mga bata is nagmamano sa mga nakakatanda. So, yung sa amin, yung fiesta sa amin sa Nabwa is nagsiselebrate kami ng kapag May 2, yung Buwa-Buwaan Festival. Yung Buwa-Buwaan Festival is from sa history na yung buwa-buwan is yung from sa so yung buwa sa inyo kapag na magtutubulan. Ganyan. And yung Buwa-Buwan Festival is nag-celebrate pag May 2 na pinagdiriwang namin. Nagko-compete yung mga iba't ibang barangay sa Nabwa. And sa inyo ba? Sa amin, same as yun lang na May festival. Yung Pero sa Ilga, ang festival dito, ginagawa. Kung sa inyo mga barangay ang sa amin, hindi barangay, mga school ang nagko-compete sa amin para mag-compete doon, and pagalingan talaga sila doon sa Performance nila, bawat school. And sa amin, binaganap yun. Kailan nyo ngayon? February 11 ata. I think February 11. 11, di ba? Parang February 11. And yun. Communication naman yung like hand gestures, emotions, like hand gestures naman, like sa mga pipibaga, nagagamit sila ng hand gestures ganito. And alos madalas natin yan makita sa di ba sa gilid ng TV may mga ganun na Sa mga yung balita. Ganun, doon natin makikita yung madalas, di ba? And Kagaya rin sa mga kaibigan baga, yung mga kaway-kaway na lang pag malayo. yan, ganun. Para sa akin naman, ang language difference ay sa word na language difference, pagkakaiba ng mga lingwahe. Para sa akin ay, ito yung like, alos naman dito lahat sa, sa buong Rinconada ay halos iba-iba ang lingwahe natin dito. Like, sa inyo, taga-san ka nga? Nabao. Sa Nabalos, iba ang salita nila sa Iriga na, like, sa Iriga, ang mga kawak, kagupo, halos yun ang ng Iriga, and the way they speak kagupo. And sa ibang bansa na ang mga language nila ay iba-iba rin na, like sa China or everything na ibang lugar na May sariling wika sila talaga. And yun, para sa akin, yun ang para sa akin ang challenging sa communication. Pag nagiging barrier siya. And di ba pag pumunta ng ibang bansa, need ko aralin yung lingwa kung saan ako lilipat para yung communication talaga ng mga like kung di ka talaga doon, kung di ka mag-aralin yung mga lingwahe ng pagpupuntahan mo, di ko alam kung saan ka mapupunta, like sa ka nga pumunta sa maliligaw ka doon. sa
China or anything na di mo alam, like London. Kung doon ka pumunta na hindi mo inaral yung language nila, di ko na lang alam kung saan talaga mapunta. Naliligaw ka na lang doon. Yun. Ngayon, pakinggan naman natin ang mga opinion patungkol sa mga paraan at estratehiya sa pakikipagkomunikasyon. At bago iyon, magpakilala muna kayo. Ako nga pala si John Solares Ventura. Ako nga pala si James Adriano Santos. Ako si Romel Jessica Morante. Ako si Macron Romeo. Kayong magbigay ng mga tips o paraan kung paano kaharapin ang mga nagiging dahilan ng hindi malinaw na komunikasyon. Para sa akin, kailangan nating linawin at kumpirmahin pagkatapos ng mga talakayan, ibuod ang iyong naintindihan at humingi ng kumpirmasyon. Tinitiyak nito na lahat ay nasa parehong pahina at binabawasan ang panganib ng hindi pagkakaintindihan. Para sa akin, kailangan natin ang pakikilaw sa mga pagsasanay na nakatuon sa palitan ng kultura ay maaaring magpatibay ng ugnayan at mapabuti ang komunikasyon sa mga miyembro ng koponan. Para sa akin, kailangan natin iangkop ang iyong estilo ng komunikasyon. Maging flexible sa iyong diskarte sa komunikasyon. Kung mapapansin, kung hindi mo ugma ang iyong estilo sa iba, ayusin ang iyong tono, body language o pagpili ng mga salita upang mas mahusay na umayon sa mga kagustuhan ng iyong audience. Para sa akin, kailangan natin ikayatin ang bukas na feedback. Lumikha ng kapaligiran kung saan ang mga membro ng koponan ay komportable na ibinibahagi ang kanilang mga saloobin at alalahanin. Hikayatin ang mga tanong at magbigay ng nakabubuong feedback upang taguyod ang pag-unawa. Effective communication is a cornerstone for building and maintaining strong relationships in multicultural environments, and the importance of nonverbal cues and context cannot be overstated. Understanding cultural differences in body language, tone, and context can prevent misunderstanding and promote positive interactions. By being open-minded and adaptable in communication styles, individuals can bridge cultural divides and create more inclusive environment conducive to sharing ideas and perspectives, and the ability to communicate effectively across cultures not only strengthens personal relationships but also enriches educational and professional experiences. As students and future leaders, developing these skills is essential for navigating an increasingly globalized world where leveraging diversity can lead to innovative solutions and deeper connections among individuals. Good day everyone, welcome to my vlog. Pwede naman. Tingnan